Mga kaibigan, welcome back. Ito, napakainit po ng balita ko sa inyo kay Kai Sotto. Totoo po, nawala na si Kai dito sa Hiroshima at 4 na B-League teams po ang interesado sa kanya. Kaninang umaga lang po ginulat ng spin at ni Homer Sison ng mga fans ni Kai sa article na nilabas nila. Parting ways na daw si Kai at ang Hiroshima at kinumpirma na nga daw ito ng kampo ni Kai Sotto. At ito na nga daw po mga kaibigang balitang ito ay totoo talaga. May inaayos lang talaga ng mga papeles dito sa Japan. Kaibigan, total lumabas na to ha. Bibigyan ko na po kayo ng insights at update about dito. Hindi ko lang masabi nyo na kasi nga nadinig nyo na rin dito o nakita nyo na rin sa spin na talagang may mga inaayos pa. Pero gustong malaman nyo, 4 na teams po dito sa Japan B-League ang interesado talaga sa pambato natin ayon po sa aking mga sources. Ito kaibigan ha, 3 po sa B1 at 1 sa B2. Unahin natin yung B2 ha, ang Kuwamoto Volters. 14-7 ang standings at wala po akong nakikita na Asian import nila dito. So punta na tayo sa B1 teams kasi hindi naman po maglalaro ang ating pambato dyan sa Division 2 ng B-League. So ito mga kaibigan, 3 teams dito. Mga kaibigan, unang-una na po ang Shinsu Brave Warriors. Sounds familiar. Mga kaibigan ha, 450 ng standing, nasa baba to ng standing at eto kaya sounds familiar nandito po yung ating kababayan, dalawa, si Aquino at si RJ Abarientos. So feeling ko malabo ito, i-take ng kampo ng pambato natin kasi isa lang ang pwede na Asian import per team. So yung pangalawang team, eto na, Osaka Ebesa. 9-10 ang standings nito mga kaibigan, ito yung lineup nila at wala po akong nakikitang Asian import dito. So yung pangatlo mga kaibigan na gustong-gusto raw ang ating pambato ng team na ito, ang Utsunomiya B-Rex. 15-4 ang standing, malakas din talaga to. At ito yung lineup nila mga kaibigan na andito si Tabuse na legend po ng Japanese basketball. Kasama pa ang New Zealander na ito nga, national team player nila ito mga kaibigan sa New Zealand. Si Isaac Otu, 6'8 ata ang height nito. At ito mga kaibigan, wala po ako nakikitang Asian import dito sa lineup nila. Yung mga imports big man nila dito makikita natin mga kaibigan na hindi impressive. Yung mga numbers nila base dito sa playing time nila na mahigit 20 minutes. Nasa 8 to 10 points lang per game ang mga import nila na big man. Nakasulat po dito sa article ng spin.ph ayon sa isang malapit kay Kai, may full-time trainer na daw po ang pambato natin at ang inaasahan nilang playing time ni Kai dito sa bago niyang team ay nasa 30 minutes which is very good mga kaibigan. Yan ang kailangan ni Kai at eto mga kaibigan, gusto daw nila na madagdagan pa ang timbang ng pambato natin ng nasa 15 pounds. Kaya pala medyo lumalaki na ang ating pambato ngayon. So mga kaibigan hindi ko pa po masabi sa ngayon kung alin dyan sa mga yan yung team o tutunguhan ng pambato natin sa ngayon kasi hindi pa po sumasagot yung sources ko. Hayaan po ninyo kapag po ay ipipin ko na lang dito sa comment box sa baba kapag nag-reply po sa akin o gawan ko kaagad ng at least 1 minute video maya pag sumagot yung sources ko at pwede nang sabihin. Ito yung sinabi ko lang sa inyo yung mga interesado na yan kasi total may lumabas na rin po ng mga balita ngayon. At least may idea tayo sa totoong balita sa pambato natin. Kahit saan siya mapunta mga kaibigan ay supportan po natin ang ating pambato. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Hello everyone, this is me SJ Belangel and I just want to say like and subscribe our fellow kababayan Tattoo Sports PH. Supportahan po natin yung page niya sa YouTube and I hope you continue to support everyone, especially mga OFWs. God bless.